Mainit na balita ngayon mga kapatid ang pag-uusapan natin dahil si ex-mayor Alice Guo ay nahatulan ng reklusyon perpetua. Ano yan? Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para nano-notify ka whenever na magre-release tayo ng mga panibagong reaction video na may kinalaman sa mga maiinit na issue na pinag-uusapan ngayon sa buong bansa at sa buong mundo. No? At syempre kung ikaw ay nanonood naman sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. So eto nga, mula rito sa South China Morning Post. Ex-Philippine Mayor Alice Guo. Kilala niyo naman yan, di ba? Yung kamukha ni Sean Chai na nasangkot mga tol sa napakatinding issue nitong nakaraang taon mga tol. Diba? Dahil nga ang sabi niya ay Pilipino siya pero ayon naman sa investigasyon siya pala ay hindi Pilipino. Siya pala ay hindi Pinoy kundi isang Chinese mga tol. So sabi rito mga kapatid ay nahatulan siya ng reklusyon perpetua. Ibig sabihin habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kasong human trafficking. Naku po, alamin natin ang buong detalye mga tol. Samahan ninyo ko. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Philippine court has sentenced former Mayor Alice Guo sa Bamban Tarlac to, di ba? To life in prison. Naku po, habang buhay. The 35-year bata pa. The 35-year-old was found guilty of qualified human trafficking for her role in setting up a scam center. Yan yun, yung Pogo, no? Pogo Hub dun sa may Bamban Tarlac. So finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. So convicted po si Alice and yung pong other 7 accused. Life sentence po and forfeited po ang entire Baufo compound in favor of the government. Forfeited yung buong gusali ata. No? Guo was the mayor of Bamban Tarlac in Tarlac province. Kasi 'di ba sa investigasyon, alam ko nakasubaybay din kayo doon sa investigasyon dito, 'di ba? Marami siyang sinasabi na Pilipino siya, lumaki siya rito sa Pilipinas. Chinese daw ang tatay niya pero 'di ba maraming inconsistent at saka maraming nalaman, lalong-lalo na ang nag-iimbestiga noon si Sino ba to? Si Risa, no? Si Senator Risa mga tol. So ngayon, dito makikita nating nanalo ang ating pag-iimbestiga laban dito kay Mayor kasi eto nagpunta pa siya sa nakalimutan ko kung anong bansa yung pinuntahan niya at doon mismo siya dinaaresto sa isang hotel, 'di ba? Pinabalik siya rito kasama nung isa pa yung kapatid niya. Ay kapatid niya ba 'yon? Hindi niya kapatid 'yon. Yung isa pang babae, nakalimutan ko yung sino pangalan kasi matagal na tong issue to ngayon lang lumabas tong etong hatol. She helped incorporate Bafulan Development that owned a large complex in Bamban. Todo tanggol dito dati ni ni Attorney Harry no? Todo tanggol niya diyan dati. It hosted an offshore gaming operator that employed hundreds of foreigners and targeted overseas bettors. Employees said they were forced to carry out scams and were assaulted if they failed a hit quotas. Oh, grabe no. Oo, ang daming na-rescue nun Yung iba dun mga Chinese nationals din yung mga na-rescue dun mga tol, di ba? Pero imo mismong kababayan nila, kawawa nila. Well, ganun din naman dito sa Pilipinas Kapwa Pilipino rin minsan yung nagpapahirap sa mga kababayan din nila
not just a victory for the government, but Sabi? it is It is not just a victory for the government, not just a victory for the government, but a but a victory for the victims, victory for the victims, for the community, for the community, and for the pati na other rin sa ibang countries. bansa, makikita natin kasi ibang biktima ay mga Because some of the victims are foreigners. Mga Chinese nationals pa ngayon eh. may mga foreigners. Guo was selected mayor of Bamban in 2022. Kamukha talaga siya ni Shanchay. But a Manila court later ruled that as a Chinese citizen, she was not eligible for the position. Guo was arrested by Indonesia. Ayun, sa Indonesia. Oo, sa Indonesia siya nagpunta noon. In September 2024, after fleeing the Philippines. She also faces charges of money laundering to which she has pleaded not guilty. Pero mabigat, no? Human trafficking yung kaso niya, kaya habang buhay yun. 35 lang siya ngayon, no? Grabe, doon na siya lilipas. Guo was also denied accusations of being a Chinese government agent. Alam ko dito siya dadalhin sa Mandaluyong eh. Alam ko lang narinig-rinig ko lang sa mga balita. Teka, painggan natin sa ibang report kung saan siya dadalhin. Ito mula sa GMA News mga tol, no? Update tayo sa mainit na balita na hatol ng korte na guilty kay Alice Guo at 7 iba pa sa kasong qualified human trafficking. So baliwalo sila lahat. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, matapos ang mahigit isang taon, nahatulan ng guilty ng korte si dating Bamban Mayor Alice Guo at 7 iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking na isinampa laban sa kanila. Life imprisonment kay Rafi ang parusang ipinato ng korte kila dating Bamban Mayor Alice Guo at 7 iba pa na kinasuhan ng qualified trafficking in persons. Pero hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Assistant State Prosecutor Olivia Torrevillas dahil daw sa pagiging sensitibo ng kaso. Hindi sinupot physically dito si Guo. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing. Hindi naman na raw nagdemand pa ang prosecution na mag-appear sina Guo at iba pa ng personal dito sa korte ngayong umaga. Samantala, bukod sa pagkakakulong, pinatawan din sina Guo ng tigda 2 bilyong piso na multa at forfeited din ang buong compound sa Tarlac. So yun nga, yung buong compound na yun forfeited. Ikinatuwa ng prosecution ang mabilis daw na naging aksyon ang naging takbo ng kaso Rafi na umabot lamang daw sa 1.5 taon. Kaya para sa PAOK, ito raw ay isang symbolic victory, hindi lamang daw para sa gobyerno, kundi para sa mga biktima. Ay, siya, Bukod sa- sana ganyan lahat kabilis, no? No, ganyan kabilis. Pero mga kapatid, dapat yung mga halimbawa na lang ngayon sa issue sa mga flood control, di ba? Dapat hindi katulad yung mga nako-convict dati na mga opisyal ng gobyerno, 'di ba? May mga nako-convict tapos nakakalaya din, tapos tatakbo ulit sa politiko, 'di ba? Tapos madadamay na naman sila sa mga anomalya, 'di ba? Dapat ganito rin yung mga ganitong klaseng hatol, no? Kasi wala naman tayong rito, yung capital punishment ng ibang bansa, di ganito na lang panghabang buhay. Sa mga opisyal ng PAOK at prosekusyon, dumalo rin sa promulgation ngayong umaga si dating PAOK Chief Gilbert Cruz na kinabahan daw nung una sa magiging hatol ng korte. Masaya raw siya sa naging tagumpay ng kanilang mga operasyon. This is a symbolic victory for the government, especially in convincing our investors na talagang we are trying, the Office of PAOK together with the other agencies is really trying its best to establish a fair and just business climate. Yun ang kailangan natin ngayon. Rafi, after nga nitong promulgation, inaabangan na natin next kung kailan dadalhin itong si Alice Guo
Base nga doon sa ipinalabas na commitment order, kasi kanina sa impormasyon na binigay sa atin ng prosecution, agad raw nagpalabas ng kautusan si judge na mailipat sa CIW or Correctional Institute for Women itong si Alice Guo. Alam mo, Rafi, kanina bago mag-umpisa ang promulgation, namataan natin dito ang kanyang abogado, pero alam mo, hanggang ngayon, nag-aabang pa rin tayo sa kanya rito pero hindi natin siya makita. Pero sa pagkakaalam natin, no, maglalabas daw siya ng statement para sa kanyang kliyente na si Alice Guo. Kaya antabayanan natin yan, Rafi. Okay, sa correctional nga siya. Dito yung sa Mandaluyong, mga tol. So ikaw, anong masasabi mo tungkol nga rito sa naging hatol kay dating Mayor Alice Guo at sa 7 pang mga kasangkot niya na hinatulan nga ng habang buhay? No? Life imprisonment, mga tol, no? Anong masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.